Vice President Sara Duterte na yung paghiling ni Representative Shell Jokno para sa mga karagdagang dokumento ay patunay lamang na walang sapat na ebidensya yung mga reklamong impeachment laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, ang pagpasa ng komite sa sufficiency in substance ng reklamo ay dapat nangangahulugang may hawak na silang ebidensya at hindi ngayon pa lamang maghahanap. Dahil dito, tinawag ni VP Duterte ang hakbang na ito na ikatlong fishing expedition ng Kamara. Aniya, ang unang bugso nito ay noong budget hearing noong 2024 kung saan lumabas ang tanyag na linya na let's stick to our plan. Sinundan ito ng kontrobersyal na issue ng Mary Grace Piato sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Iginiit ng pangalawang Pangulo na ang nasasaksihan ngayon ay isa na namang desperadong pagtatangka na maghanap ng ebidensyang wala naman talaga. Muling inulit ni Vice President Sara Duterte ang impeachment ay isang politikal na pag-atake na idinisenyo upang protektahan ang ilang individual at isulong ang mga pansarili at dayuhang interes. Hayagan niyang tinukoy ang mga umano'y nasa likod nito na isang opisyal na lulong di umano sa droga, isang kongresistang itinuturing na utak ng flood control funds at isang mambabatas na lantarang naghahanda para sa 2028 elections. Binatikos din niya ang espesyal na pagtratong ibinibigay ng Kamara sa testigong si Ramil Madriaga na tinawag niyang isang kidnapper. Sa huli, pinuna ni Vice President Duterte ang pagtutok ng Kamara at Malacanang sa kanya sa gitna ng pandaigdigang krisis sa enerhiya at ekonomiya. Ayon pa kay VP Sara, ito ay isang insulto sa mga overseas Filipino worker at sa mga naghihirap na pamilyang Pilipino. Kaugnay nito na una nang binanggit o binabanggit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nakamonitor sila sa anumang development kaugnay nga ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at binigyan din nila na handa silang tumugon doon sa lahat ng mga alegasyon o doon sa mga reklamo na nakapaloob dito sa impeachment. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina.